Misteryo. Hiwaga. Mahirap ipaliwanag. Ngunit alam mong nagaganap. Lihim ng dilim. Dating kinatatakutan sa mga kalapit na bayan ng San Isidro, si Mang Berto, isang kilalang mangkukulam, ay nagretiro na sa kanyang masasamang gawain. Ang pag-ibig ni Aling Sylvia, ang kanyang asawa, ang nagpabago sa kanyang puso. Wala silang anak, ngunit ang kanilang pagsasama ay puno ng pagmamahal at saya. Si Mang Berto ay nagtatrabaho bilang janitor sa isang kumpanya, habang si Aling Sylvia naman ay nagtitinda ng masasarap na lutong ulam. Habang nagmamadali si Mang Berto papuntang trabaho, hinabol siya ng kanyang asawang si Aling Sylvia dahil nakalimutan niyang dalhin ang kanyang baon. Sa gitna ng kalsada, habang abala si Mang Berto sa pagtanggap ng pagkain, isang mabilis na asul na sasakyan ang biglang bumangga kay Aling Sylvia. Walang pag-aalinlangan, binangga ito ni Miguel, anak ng gobernador ng lalawigan, at mabilis na umalis. Namatay si Aling Sylvia sa insidente. Ang mundo ni Mang Berto ay biglang nagdilim. Ang tahimik at payapang buhay na pinangarap nila ni Aling Sylvia ay biglang nawasak. Nagtungo si Mang Berto sa istasyon ng pulisya, ang puso'y puno ng pag-asa para sa hustisya. Ngunit ang mga pulis ay puro palusot lamang. Wala raw silang sapat na ebidensya. Walang gustong magsumbong laban sa anak ng gobernador. Napagtanto ni Mang Berto ang kawalan ng pag-asa. Matapos ang libing ni Aling Sylvia, tahimik siyang umalis sa kanilang tahanan sa San Isidro. Iniwan ang lahat ng kanyang alaala. Walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. 10 taon ang lumipas. Isang tahimik na buhay ang kanyang itinayo, nagtatrabaho bilang hardinero at driver sa isang mayamang pamilya, ang pamilya de la Cruz. Ang kanyang mga kamay, dating naghahawak ng mga mahiwagang sangkap, ay ngayon ay nag-aalaga sa mga halaman sa malawak na hardin ng mga de la Cruz. Ang kanyang mga mata, dati nagniningas sa galit, ay ngayon ay nagtatago ng isang malalim na lihim. Nakatira siya sa ilalim ng bubong ng kanyang kaaway, nagsisilbi sa taong pumatay sa kanyang mahal. Isang perpektong pagkakataon para sa paghihiganti. Ang kanyang katahimikan ay nagtatago ng isang malalim na plano, isang mahabang paghihintay para sa tamang sandali. Ang tahimik na hardinero ay naghihintay, nagmamasid at nagpaplano. Isang araw, habang nililinis ni Mang Berto ang swimming pool ng mga de la Cruz, tinawag siya ni Miguel para linisin ang lumang garahe. Sa loob natatakpan ng isang mamahaling silk cover ang isang sasakyan. "Sir, sa inyo po ba ito?" tanong ni Mang Berto. "Oh, gusto mo bang makita?" Sagot ni Miguel, mayabang ang tono. Nang tanggalin ni Mang Berto ang takip, bumungad sa kanya ang isang asul na sports car. Ang harapan ay puno ng malalaking yupi at sira. Agad niyang nakilala ang sasakyan. Ang sasakyang pumatay kay Aling Sylvia. Ngumisi si Miguel. Walang pagsisisi sa mga mata. Ikinuwento niya kay Mang Berto kung paano niya tinakpan ang krimen, kung paano ginamit ng kanyang ama na siyang gobernador ng panahong iyon ang kanilang kapangyarihan para masuhulan ang mga investigador. Buong kayabangan niyang ipinagyabang ang kanilang tagumpay sa pagpapaikot sa hustisya. Pinilit ni Mang Berto na itago ang kanyang galit. Ang kanyang mga kamaoy naninikip. Ngunit ang kanyang katahimikan ay hindi nagtagal. Sa loob ng garahe na iyon, sa harap ng taong pumatay sa kanyang asawa, muling bumalik ang kanyang kapangyarihan. Gamit ang kanyang itim na kapangyarihan, isinumpa niya si Miguel. Hindi pisikal na pinsala ang kanyang ibinigay, kundi isang mas masakit na parusa. Ang balat ng asawa ni Miguel ay unti-unting nagkaroon ng maliliit na rashes at nangati, isang walang tigil na paghihirap na magpapaalala sa kanya ng kasalanan ng kanyang asawa.
Ang paghihiganti ni Mang Berto ay tahimik, ngunit tiyak na mararamdaman. Habang umiiyak si Miguel sa paghihirap ng kanyang asawa, tinawag niya si Mang Berto upang ihanda ang sasakyan dahil kailangang isugod ang kanyang asawa sa ospital. Ngunit ngumiti lamang si Mang Berto at sinabi, "Huwag ka nang mag-abala. Mamamatay din siya sa huli." Sa mga salitang iyon, napagtanto ni Miguel na si Mang Berto ang nasa likod ng kanyang paghihirap. Ang kanyang galit ay nag-alab. Ngumiti si Mang Berto, nagbubunyi sa kanyang tagumpay. "Ano ang pakiramdam na makita mong namamatay ang iyong asawa sa harapan mo?" Tanong niya. Ang mga salitang ito ay tila naging apoy sa galit ni Miguel. Sa isang iglap kinuha niya ang kanyang baril mula sa drawer. Binabalak na patayin si Mang Berto bilang ganti sa sakit na dinaranas ng kanyang pamilya. Ngunit habang itinutok ni Miguel ang baril kay Mang Berto, may kakaibang pakiramdam siyang sumiklab sa kanyang katawan. Isang pakiramdam na tila may mga insekto na gumagapang sa ilalim ng kanyang balat. "Hindi mo na ako masasaktan, hindi na muli," wika ni Mang Berto. Ang mga insekto itim at malalaki ay unti-unting umakyat mula sa lalamunan ni Miguel, paikot-ikot sa kanyang leeg. Habang ang mga ito ay lumalabas, unti-unting nagiging mahirap na huminga si Miguel. Ang takot ay bumalot sa kanya. "Tulungan mo ko!" Sigaw niya, ngunit wala nang tunog ang lumabas. Ay ang mga insekto ay unti-unting sumasakal sa kanya, unti-unting pinipigilan ang kanyang hininga. Sa harap ni Mang Berto, si Miguel ay unti-unting nawawala. Ang kanyang galit at kayabangan ay naglaho sa isang iglap, pinalitan ng takot at panghihinayang. Sa huli, ang dating mangkukulam ay nakatayo sa harapan ng kanyang kaaway. Ang kanyang puso ay puno ng kasiyahan. Ang kanyang paghihiganti ay kumpleto, ngunit ang alingawngaw ng sakit ng kanyang asawa ay nananatiling hindi malilimutan. Si Mang Berto ay naglalakad palayo. Ang kanyang mga hakbang ay tahimik, ngunit sa kanyang isip, ang boses ng kanyang mahal na si Aling Sylvia ay patuloy na umaawit ng isang malungkot na kanta.